Usaping pananampalataya. Ang pangangaral ng mga pastor sa Pilipinas. Ang tanong, katotohanan ba? Ang mapapanood ninyong video ay nasa audio lamang. Ito ay ang itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Patutugtugin natin ng buo nang di mawala ang konteksto na kanyang ipinapangaral. At ating bibigyan ng reaction pagkatapos ng video. Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use. Halina at atin ng panoorin. Sister Edna sa Australia, magandang gabi po. Oh, magandang gabi naman. Magandang gabi rin ho sa inyo. Hello? Sige po, magtanong po kayo kay Brother Eli. Magandang gabi po. Magandang gabi ho, Brother Eli. Ang maitatanong ko lang ho, dapat bang, ano ba ito salit? Dapat bang pag-awayan ang reliyon? Kasi po sa pagkakaalam ko, iisa lang ang ating Diyos, di ba po? Kapatid, huwag ka Oo. magagalit ha. Oho. May sasabihin akong laban dun sa pagkakaalam mo. Hindi iisa lang ang ating Diyos. Iba ang Diyos ng Sabadista. Sa Sabadista, sabi ng Diyos nila, bawal kumain ng baboy. Oho. Sa Katoliko naman, kahit uod, pwedeng kainin. Kaya magkaiba ang Diyos ng Katoliko at saka ng Sabadista. Sa Muslim, bawal naman sa kanila ang magsugal. Sa Katoliko naman, pwedeng magsugal. Sa mga born again naman, iba rin ang Diyos nila. As many as they are, ganun din ang kanilang Diyos. Kaya hindi ako naniniwalang isa lang ang ating Diyos. Marami tayong mga kinikilalang Diyos. Kanya-kanya ng Diyos ang tao. Ang katunayan, pakinggan mo sa Galatia 4:9. Babasahin natin ang ganito. Gayunman, ng panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kay nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Ang sabi ni Pablo doon sa mga Christian sa Galatia, nung panahong yaon ng wika, nung nakaraan sa kanilang buhay, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, nasa ilalim kayo ng pagkaalipin ng mga sa katutubo ay hindi mga Diyos. Therefore, iba-iba ang kinikilala nilang mga Diyos dahil hindi nila kilala yung talagang Diyos na nasa langit. Ganon din ang mga taga-Atenas ng puntahan ni San Pablo sa 17 ng gawa ng mga apostol. Pakinggan mo. 22. At tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, kayong mga lalaking taga-Atenas, sa lahat ng mga bagay, ay napapansin kong kayo'y lubhang relihiyoso. Bakit? Sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang Diyos na hindi kilala. Ayon, sabi ni Pablo sa Atenas, ito po'y sa Greece, nang nangangaral siya, nakadaan siya ng isang dambana, may nakasulat, dedicated to an unknown God. Sinasamba ng mga taga-Atenas ang isang Diyos na hindi nila nakikilala. Kaya kapatid, maging sa Biblia, maging sa lohika, hindi ako makakapayag na may isa lang tayong Diyos na sinasamba. Yung Diyos ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, nasa langit daw. Pero ang kanyang anak, si Kristong tao. Yun naman Diyos ng mga born again, ang anak niya, siya rin.
Ayun. Ang amin namang kinikilalang Diyos Ama, ang kanyang anak, si Kristo Jesus, Diyos. Hindi kami naniniwalang tao, yung Kristo. Yun ay nagkatawan tao. Kaya iba ang Diyos namin sa born again, iba ang Diyos ng born again sa Iglesia ni Manalo, iba naman lalo ang Diyos ng Katoliko. Kasi sa Katoliko, pati si Maria ginawan Diyos. Nasa kanilang aklat yan, ano? Babasahin ko rito sa kanilang aklat sandali. Pati si Maria ay tinatawag nilang Diyos. Eto po, sa kanilang aklat. Ito ay ang aklat na ang pamagat, ang aking Birheng Mariang tagapamagitan. Ang sabi nila kay Maria, sambahin ka at tuwin ay alalahanin sapagkat ikaw ang Diyos ng awa. O Birheng Mariang kabanal-banalan, lunas at kaaliwan, sinasamba ka namin at pinangangayupaypaan ang aking mga kapatid at ang kapwa ko tao na iyong mga nilikha. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay. Sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Yan po'y nasa pahina 63 nitong librong Katolikong ang aking Birheng Mariang tagapamagitan. Kaya sa Katoliko, pati si Maria, Diyos din. Ewan ko sa mga bisita nating Katoliko ngayon, mahigit silang 1,000 dito sa ADD Convention Center. Kung narinig na nila yun sa pare, na si Maria Diyos din. Yung iba kasing kausap kong Katoliko, hindi ko. Hindi namin sinasamba si Maria. Hindi. Tinatanggi nyo pa, may libro nga ako eh. Huwag kayong matigas ang ulo. Maiimpyerno kayo pag ayaw kayong tumanggap ng totoo. Nakasulat yun sa libro nyo. Si Maria daw Diyos, makapangyarihan pa sa lahat. Tanyo? Kaya iba-iba po ang dinidiyos ng mga tao. Ako po'y nag-aral ng relihiyon. Siguro, hindi man ako pangunahin, hindi naman akong pangatlo sa mga nagsuri ng relihiyon sa bansang ito. At naipon ko ang mga ebidensya ng iba't ibang relihiyon para patunayan ko sa inyo na ang relihiyon ang aking paboritong subject. Hindi ako nagtatanong pagdating sa relihiyon, mga kapatid. Ako'y naniniwala na maraming Katoliko hindi nila alam yon. Itinuturo pala ng kanilang mga papa na si Maria Diyos din. Bagay, kung marunong lang kayong umintindi ng Latin, hindi kayo tututol sa sinasabi ko eh. Ang tawag kay Maria, Mater Dei. Ano ba yung mater? Ina. Mother. Ano yung Dei? Diyos. Si Maria raw, ina ng Diyos. Ano si Maria? Di Diyos din. Alam nga naman yung Diyos, mga anak ng tao. Di ba? Nanganak si kay Maria, nanganak si kay Kristo, si Maria. Ang paniwala nila kasi si Kristo ay Diyos, kaya pati si Maria ginawa nilang Diyos. Mali po sa Biblia yan. Si Maria ay tao rin, kagaya natin. Ang ipinaglihi niya, yung katawan tao ni Kristo, yung katawan. Pero yung Kristo, galing sa langit yon, hindi pumasok yun sa tiyan ni Maria. Yung Espiritu ng Kristo, hindi po ipinaglihi ni Maria yon. Ang ipinaglihi niya, yung katawang tao ni Maria. Kaya sasagot ko sa iyo, kapatid, hindi lahat ng relihiyon pare-pareho ang Diyos. Ngayon, ang tanong mo, bakit kailangang mag-away sa relihiyon? Ikinalulungkot ko. Hindi kami nang aaway. Nagsasabi lang kami ng totoo. Inaaway kami ng ayaw maniwala. Yun ang amin. Nagsasabi ko ng totoo eh. Hindi naman ako nagsisinungaling. Pwede naman akong idemanda ng Mormons. Kung hindi totoo ang kanilang puno, babaero.
Biro mo, naka-48 babae si Joseph Smith. Ang takaw sa babae nung puno ng Mormons. Oh. Bakit hindi nila ako dinidemanda? Bakit? Alam nila, totoo sinasabi ko Ngayon, pag sinasabi ko yung totoo, nagagalit sa akin mga tao, inaaway ako. Pero ako, hindi ako nang aaway. Dahil ang tungkulin ko, kahit pati nanay ko magalit, sasabihin ko yung totoo na nababasa ko sa Biblia. Yun ang aking paniniwala. Kaya kung magalit kayo, matuwa kayo, wala po akong magagawa ron. Ang akin, sasabihin ko lang ang totoo. Hindi lahat ng tao kumikilala sa iisang Diyos ng langit. Maraming mga ginawang Diyos ang mga tao, hindi tunay na Diyos. Tama-tama ang sabi ni Pablo, nung hindi nyo nakikilala ang Diyos, nasa ilalim kayo ng pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Datapwat sa 9. Datapwat ngayon, yamang nakikilala na ninyo ang Diyos, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Diyos. Kita nyo, ngayon, nung maintindihan na nila yung kasulatan, nakikilala nyo na ang Diyos, ang sabi ni Pablo sa mga taga-Galasya. Yan ang sagot ko sa iyo, kapatid. Ito po bang magandang balita Biblia ay nalimbag ng mga Katoliko at Protestante para labuin o sirain ang tunay na aral ng Iglesia ni Manalo? Ayon sa mga ministro ni Manalo, paano ko mapapatunayan kung ang Bibliang binabasa ko ay maling salin, gaya ng aking nabanggit? Ayon. Yun daw po bang magandang balita Biblia, Brother Eli, ay nailimbag ng mga Katoliko at Protestante para labuin o sirain yung tunay na aral ng Iglesia ni Manalo? Hindi, kasi ginagamit nga ng Iglesia ni Manalo yung magandang balita Biblia Di ba? Opo. Kumukonforme pa nga sa maling aral nila yan kung minsan Hindi totoo yun, kapatid. Para pa nga. Sabi niya rito, baka nga ang hinala ko, kasabot ang Iglesia ni Manalo. madalas nga nilang gamitin sa paniniwala. Madalas nilang gamitin sa mali nilang paniniwala. Sabi niya pa, ayon daw po sa ministro ni Manalo, paano niya mapatutunayan na mali yung Bibliang binabasa niya, yung pagkakasalin? Wala naman tayong sinasabing mali na Biblia, Generalmente, ang karamihan sa Biblia, nagdadala ng salita ng Diyos, di ba? Mm-hmm. Pero, meron lang mga parte na mali. Hindi yung mismong Biblia ang mali, kundi may mga mali ang pagkakasalin, kapatid na Josel, Opo. Pero kung gusto mong makatiyak ka na ang gagamitin mo mas tama. Sinasabi kong mas tama, hindi yung katama-tamaan, Mm-hmm. Mas tama, pupunta ka sa Griego at saka sa Hebreo. Ngayon, maaari sabihin sa atin ng tao, hindi naman tayo marunong ng Griego, hindi nga tayo marunong, pero meron ngayong masasali ng Biblia na transliterated from Greek to English, kapatid na Joseph. Ayun. Meron siyang literal translation. Merong word for word translation. Merong ganun gayon, Kaya masisiyasat mong mabuti if the translation is word for word or ito ba ay paraphrase o ito ba ay dinoktor o ginamot o binawasan. Yon. Meron ngayong ganong translation ng Biblia, kapatid. At kung interesado ka, sulat ka lang uli, papadalhan kita ng isa. Magtatanong lang po ako tungkol sa baptism, yung mga malalaking tao na, ibig sabihin, pag malaki ka na, ay kailangan doon ka binyagan, bakit si Jesus na malaki na siya, bininyagan siya, ibig sabihin may kasalanan din ba siya? Alam niyo po, may mga ginawa ang ating Panginoong Jesus na ang paggawa nito ay halimbawa, hindi po dahil doon sa talagang kahulugan, kundi dahil sa pagbibigay halimbawa. Pakinggan niyo po sa isang talata ng Juan,
13, ganito ating mababasa na pangungusap ng ating Panginoong Jesus. Ganito po ang ating mababasa dito po sa 13 ng San Juan. Ito po'y nasa talatang 14. Kung ako yung guro. Kung ako nga na Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat din mga hugasan ng mga paa ng isa't isa. Ayon. If I then, your Lord and Master, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. Ang sabi niya. Sa 15 po. Sa 15. Sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa. Ayon. Upang Gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Ayon. Kaya nung magpabautismo po siya, yung pagbabautismo na yon, halimbawa rin po yun. Pakinggan niyo po sa isang talata naman ng Pedro. 2 at 21 po ng unang Pedro. Sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Ayon, sabi, binigyan kayo halimbawa upang sumunod kayo sa hakbang niya. Ang katunayan na yung bautismo niya ay halimbawa, nasa Gis 39 naman po ng Marcos. Pakinggan niyo po. Ito po ang nakasulat dito. At sinabi sa kanila ni Jesus, ang sarong aking iinuman ay iinuman ninyo, at sa bautismo na ibinautismo sa akin, ay babautismuhan kayo. Ayon, ye shall indeed drink of the cup that I drink of, and with the baptism that I am baptized, with all shall ye be baptized. Ang sabi niya. Kaya, yun yung pagbabautismo ni Kristo, hindi dahil sa siya ay nagkasala o makasalanan siya, kundi yan po yung pagbibigay halimbawa ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, kapatid. Maraming salamat, Brother Eli. Brother Eli, hindi naman tanong to, no? Kasi tawag dito, ako lumaki rin sa, sa Catholic, no? Ngayon, nag-aaral ako sa Catholic school. Totoo yung mga sinasabi ninyo, matagal na ako nakikinig sa inyo, na ang Biblia, pinagbabawal ng mga pari magbasa ang mga Katoliko ng Biblia. Sa totoo lang, ang pinababasa nila sa amin, yung mga, Katekismo. yun, mga ganun lang. At saka yung mga, tawag dito, yung mga Moses na, ganun lang, na yung mga kwento ng Biblia na pangyayari, kagaya kina, hindi ko na kasi matanda na rin ako, Brother Eli, no? Yun lang may sasabi ko. Mali pala, no? Matagal na ako nakikinig sa iyo. Maraming salamat po. Salamat po. Talaga pong hindi naman nila ini-encourage ang member magbasa ng Biblia. Ang katunayan, yung mga nuns, may kaibigan ako alam mo kapatid na Joseph, nung araw, ako yung siguro, mga 11 or 10 years old ako noon. Mm-hmm. Meron kaming katulong na Bisaya siya. Isang napakabait na tao, yung katulong namin. Maliliit pa kami noon Ang pangalan niya Isko. Ngayon, meron pala siyang kapatid na madre. No? One time, lumuwas yung kapatid niyang madre from Negros. Lumuwas sa Manila. Kung mula sa amin yung kapatid niya na si Isko, dun sa amin tumulo yung madre. Yung madre may mga binabasa, gabi-gabi nagbabasa. Tinanong ko, tinignan ko. Ang binabasa niya, daily misal, mga kasaysayan ni Maria, mga kasaysayan. Ba't ako wala kayong Biblia? Ay, sabi niyang ganun, hindi mo maiintindihan niyang Biblia, sabi niya. Kaya kami, binabasa namin ito. Bino mo, madre na ha, hindi ini-encourage magbasa ng Biblia. Kung ano pinagbababasa. Yung aking tiyahin na Dagis Pisamban. Brother Josel, alam mo ba yon? Ano po yon? Yung Dagis Pisamban. Ano po ang ibig sabihin? Yung daga ng simbahan, tawag ng mga doon na halos tumitira. Oo, yung halos doon nakatira sa simbahan.
Ang sabi ng yung tiyahin ko na yun, Dagis Pisamban yun. Tignan mo yung kanyang laman ng mga bulso ng niya, yung bag niya. Makikita mong katakot-takot, kapatid na Dani, na katakot-takot na mga librong binabasa. Puro mga walang Biblia kahit isa. May mga devotion to Mary, may mga daily misal, may mga daily, mga kung ano-ano. May mga daily pa, pero hindi siya talaga Biblia, kapatid na Dani. Opo. Ganun yun. Tatanong ko dapat lahat ba ng sinabi ng Panginoong Kristo dapat nating paniwalaan? Hello? Sige po. Dapat nating paniwalaan ba lahat ng sinabi ng Panginoong Kristo? Lahat ng sinabi ng ating Panginoong Kristo kung dapat paniwalaan, kapatid? Oo. Ang sagot po ng Biblia dyan, yun naman po kasing mga salitang sinasalita ng ating Panginoong Kristo, sinabi po niya sa 12:49 ng San Juan ng ganito, sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Kaya dito makikita natin, kapatid, yung mga salitang sinasalita ng ating Panginoong Kristo, yun ay salita ng Diyos Ama na ibinigay sa Kanya para niya sabihin sa ating mga tao. Kaya kapag pinaniwalaan mo yung sinabi ng ating Panginoong Kristo, tinanggap mo yung Kanyang salita, ang tinatanggap mo yung salita ng Diyos Ama, kapatid. Dapat nga nating paniwalaan. Kung tayo po'y naniniwala sa Diyos Ama, dapat nating paniwalaan yung mga sinasalita ng ating Panginoong Kristo. Kahit nung sabihin niyang siya'y tao. Ay, kapatid, sinabi ho ba ni Kristo siya'y tao? Oo, yung sabi niya ako'y tao. Meron po sinabing ako'y tao doon? yung ako. Wala kapatid, walang ako'y tao. Hindi, taon ako. Isang taon. Wala, babasahin natin para wag ka-confuse, Pakibasa. Sa 8:40 ng Juan. Ito po yung talata na yung kapatid. Tatapat ngayon, pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan. Tayo ha? Ang sabi niya, pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan. Hindi, walang diretsong ako'y tao. Walang ganon. Hindi, ang sabi niya, pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan. Alam mo naman kasi, totoo naman yun na ang gustong papatay ng mga Hudyo, yung tao, yung katawan. Kasi si Kristo, nagkatawan tao, kapatid. At ang pinapatay ng mga Hudyo, yung kanyang katawan. Diba? Hindi naman ang ibig sabihin, kung napatay niya nila yung katawang tao, halimbawa, yung Kristo na nga ang napatay nila, yung anak ng Diyos. Kasi nasa loob ng katawang tao, yung kanyang pagka-Diyos Pakinggan mo sa 2 Colosas 2:9. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Ayon, sa kahayagan sa laman, yung laman, yun nga yung katawan, nananahan doon ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Ayun, ang sabi sa Biblia. Kala ko ba hinubad niya yung pagka-Diyos? Hindi. Wala tayong mababasang hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Ang hinubad niya yung pagkapantay niya sa Ama. Basahin natin, kapatid. Sa Pilipos 2:6, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Ayon. Kundi bagus, hinubad niya ito. Yun ang hinubad niya, yung pagkapantay. Pero yung kanyang pagka-Diyos, nananahan dun sa laman yun. Ano kaya yung sinasabing pagkapantay niya sa Diyos? Pagkapantay niya sa Diyos, meron siyang qualities kasi ng pagka-Diyos Ang sabi dun sa 2:6, bagaman siya'y nasa anyong Diyos. May mga qualities kasi siya ng pagka-Diyos kagaya ng qualities din ng Ama. Kaya sa Biblia makikita mo, si Kristo tinatawag na Alpha at Omega. Ang Ama tinatawag ding Alpha at Omega.
Si Kristo tinatawag na ilaw, ang Ama tinatawag ding Ama ng mga ilaw sa Santiago 1:17. Meron siyang mga qualities, pero nung siya'y magkatawan tao, inalis niya yung qualities na yon. He thought it not a robbery to be equal with God, but he humbled himself. Nagpakababa siya, inalis niya yon, kapatid. Yun ang sabi sa Biblia. Pagkapantay. Ano ba, pantay pa sila? Meron siyang quality ng pagkapantay sa Diyos. Hindi naman eksaktong pantay na pantay sila, no, kagaya ng doktrina ng Trinidad, ano? Kasi si Kristo naman ay nagsasabing ang Ama'y lalong dakila kaysa akin, sabi niya, no? Pero yung salitang pagkapantay dyan, ang ipinakikilala lang doon ay merong mga qualities ang ating Panginoong Jesucristo na quality rin ng Ama. Merong attribute si Kristo na pareho sila ng Ama. Pero nung magkatawan tao siya, nahubad yun eh. Ang katunayan nga, nagpakababa siya, naging mababa pa siya sa mga anghel nung siya'y mamatay sa katawan. Sinasabi yan sa Hebreo, kapatid na rin. Ito po ang ating mababasa dito po sa 2 ng aklat ng Hebreo sa talatang 9. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kaysa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus. Ayon, sabi, naging ginawa pa siyang mababa kaysa mga anghel, kapatid na rin. Kaya nung siya magkatawan tao, hanggang sa mamatay siya. Ano ibig sabihin ng ginawa? Nilikha ba siya? O Hindi. O existing na siya nun eh. Ginawa lang siyang mababa sa mga... Parang halimbawa, ginawa kitang sekretary. Eh, ibig ba sabihin eh, nung ka lang ginawa, nung ka lang nilikha. Hindi naman yung salitang ginawa eh, nung ka lang umiral eh. Umiiral na siya. Gaya sa halimbawa, ginawa siyang Panginoon at Kristo. O, di ba, sa 2 ng gawa. Basta pakibasa mo nga, Brother Willie. 2:36 ng gawa, pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Ayon, ginawa siyang Panginoon at Kristo. Ibig sabihin, umiiral na siya, kaya lang ginawa siyang Panginoon. Yun ay ibig sabihin. dito, pero sa kabila kasi ang nakasulat, ginawa kitang mababa ng kaunti sa mga... Hindi ganun. So, hindi ginawa kita, kundi walang ganun ang ginawa kita, kapatid. Di ba nila... Basahin natin uli, no? Ito po ang nakalagay sa 2 ng Hebreo, Sana ginawang mababa. 2:9. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kaysa mga anghel. O ito, Sa makatwid bagay, Sa makatuwid ay si Jesus. ayun, si Jesus, ginawang mababa ang kaunti kaysa mga anghel dahil sa pagbabata ng kamatayan. Ayun. Kasi ang anghel hindi namamatay eh. Walang kamatayan eh. Siya, namatay siya sa kanyang katawan tao. Kaya ginawa siyang mababa pa ng kaunti kaysa sa mga anghel. kasi ito sa kaninang binasa, ginawang Panginoon at Kristo. Mm. Dito naman, ginawang mababa ng kaunti kaysa mga anghel. Mm. O di ibig sabihin, yung sa kabila, katungkulan, mas mataas siya sa mga anghel kasi Panginoon eh. Mm. At Kristo. Dito sa kabila, hindi mababa ng konti sa mga anghel. Di ibig sabihin, hindi tinutukoy doon yung katungkulan. Alin? Yung tinutukoy sa isang talata, yung mababa ng kaunti. Wala naman tayong pinag-uusapang katungkulan eh. Pinag-uusapan natin yung tinatanong mo salitang ginawa. Sabi mo nilikha. Hindi nilikha ang kahulugan Hindi ko doon. kaya sa pagiging tao yun. Hindi. Hindi. Yung sinasabing ginawang mas Kasi di ba mas mababa. mababa ng konti ang tao talaga kaysa mga anghel. Kapatid, salamat po. At kasi hindi ko tayo magkakaintindihan dahil hindi ko makatapos-tapos si Brother Eli sa kanyang pagsagot dahil sabay kayo ng sabay. Hindi, sige. Tuloy. Yun nga po, kung kayo umiintindi lang, ang sinasabi po ni Brother Eli, ito pong nasa Biblia. Ngayon, kung ayaw niyo pong paniwalaan, nasa inyo na po yan. Sige, Brother Danny, next na tayo. Brother Danny, ibig mong sabihin, saan dapat maganap yung pagbibinyag o pagbabautismo? Oo, correct. Sa dami ngayon ng relihiyong nagsasagawa niyan eh. Lahat ba sila may karapatan o mayroon lamang particular na dapat nating puntahang lugar kung saan tayo nararapat na tumupad ng utos na ito ng Diyos na tayo ay magpabinyag o magpabautismo?
Ay, siyempre, iisa lang naman ang prinsipyo ng Biblia. Alam mo, ang Biblia, disiplinado ang aral ng Biblia sa isang orderly way. At ang sinasabi kong orderly is doing the right thing in the right place and in the right time. Yan. Pagsasakatuparan ng isang bagay sa tamang panahon at sa tamang lugar. Ang katunayang mayroong tamang panahon ay yung sinabi doon sa 22:16 ng Gawa. Ito po ang nakasulat doon. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Yan, merong tamang panahon eh. Ngayon, sabi, ba't ka tumitigil? Magtindig ka, ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan. Ang kausap dyan na isang taong sumasampalataya na, si San Pablo, no? At siya ay sinabihan ni Ananias na ngayon, kasi pag sumasampalataya ka, the first thing to do is to be baptized. Yan ang pangunahin eh. Gaya nung magtanong si San Pedro, o magtanong kay San Pedro yung mga taong nakarinig ng aral, ang itinanong, mga kapatid na lalaki, anong gagawin namin sa Gawa 2:37? Pakibasa. Ito po ang nakasulat. Nang marinig nga nila ito ay nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Ano ang sagot ng mga apostol? At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yan, maliwanag na maliwanag yan merong right time, sabi ni San Pedro. Magsisi kayo, magbautismo ang bawat isa sa inyo. Sinabi yan ni Pedro nung makita niyang sumasampalataya na itong mga nakapakinig na ito. Kaya po, ang bautismo ay dumadating at the right time. Yan pagkatapos na ang tao ay makasampalataya, unang-unang sinasabi agad yung bautismo, kapatid na Dani. Pag sumampalataya ka na, ang pananampalataya, nanggagaling yan sa pakikinig. Ang sabi sa 10 ng Roma, ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo, sabi ng Biblia. 17 po yan ng Roma. Ang nakasulat po, ito po ang nakasulat po sa talata. Kaya nga ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ayun. Maliwanag yan na ang paniniwala galing sa pakikinig. Kaya ang bautismo dumadating yan immediately pagka nagkapananampalataya ang tao. Pero bago magpananampalataya, makikinig muna yan. Kaya yung bata, hindi pwedeng bautismo dahil hindi pa naman nakakapakinig yun, hindi pa sumasampalataya. Kaya ang bautismo ginagawa sa proper time, and the most fit, ang pinakatamang-tama na tiempo ay ang pagkatapos na ang tao ay sumampalataya pagka nakapakinig. Saan naman dapat gawin yan? On the proper place, siyempre. And the place is yung sinasabi sa Matthew chapter 28:19. Ito po ang sinasabi naman dito po sa talatang ito. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
Ayan, maliwanag diyan, kapatid na Dani, no? Ang lugar, bautismuhan sa pangalan ng Ama. O edi ang bautismo magaganap sa pangalan ng Ama, ng Anak, at saka ng Espiritu Santo. Nagtuturo yan ng lugar kapatid na Dani alam mo kung titignan mo yan sa Greek, yung nakasulat dyan na preposition na sa. Yung sa preposition yan It denotes a place. Miski doon sa Greek Bible na maaari nating mabasa, nagpapakita na yan ay na lugar ang tinutukoy dyan ng kasulatan. Ang lugar ng pagbabautismuhan ay nandun sa jurisdiction ng pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kasi yung pangalan, pagka sinasabi sa Biblia yan, alam ng mga nag-aaral ng Biblia, alam ng mga bumabasa ng Biblia noon, na yung pangalan, may lugar yan Pakinggan nyo babasahin natin sa 12 ng Deuteronomy. Sa talatang 5, ito po ang sabi po ng banal na kasulatan at nakasulat po sa ating mga TV screen. Kundi, sa dakong pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng inyong mga lipi na paglalagyan ng Kanyang pangalan sa makapitbagay sa Kanyang tahanan ay inyong hahanapin at doon kayo paroroon. Ayun, maliwanag yan, Yung pangalan ng Diyos, merong nilagyan yun At yun ay ang Kanyang tahanan. May lugar talaga. Doon nyo hahanapin, doon kayo paparoon. Kaya meron lugar yung pangalan. Ang katunayan, sinabi mismo ng Diyos, yung pangalan niya, meron siyang piniling lugar para paglagyan nun sa isang talata ng Deuteronomy. Ganito po sinasabi dito po sa sa Kronika, sa 7 at 16. Ito na po ang nakasulat dito. Sapagkat ngayon ay aking pinili at itinalaga ang bahay na ito upang ang aking pangalan ay dumuon magpakailanman. Ayun, ang sabi, ang pangalan ng Diyos, meron siyang pinaglagyang dako. At ito ang wika, ang aking bahay. At sabi, dito itinilaga ko ang bahay na ito upang ang pangalan ko'y dumuon magpakailanman. Kaya, yung pangalan ng Diyos, kapatid na Diyos, kapatid na Willie, mayroong pinaglagyang lugar, yung bahay ng Diyos. At sa Biblia, yung bahay ng Diyos, yan ang tinatawag na iglesia. Pakinggan niyo po sa unang Timoteo 3 at 15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Yan po ang bahay ng Diyos na sinasabi po sa panahon ng Bagong Tipan, Brother Joseph, Brother Danny. Ang bahay ng Diyos, yan ang iglesia ng Diyos. Kung saan, dyan dapat maganap yung bautismo, Brother Danny. Dahil nandyan yung pangalan ng Diyos, di ba, Brother Danny? Nandyan. Kaya, yun pa yung palang lugar na kung saan ang tao'y dapat na tumanggap ng bautismo po, Brother Eli. Hindi po pala kahit sino pwedeng magsagawa niyan. Kailangan po pala isagawa ito sa jurisdiction na kung saan nandun yung tatlo at yun po ang bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. Kaya hindi kahit saan ka pwedeng magbautismo. Ayun. Yun ang simpleng kahulugan nun. But we have to, of course, search it from the scriptures para maintindihan natin na talagang hindi ba kahit saan ginagawa yung pangalan. Yung bautismo, katunayan dito sa Greek Bible, ang sabi rito, pag gumagawa ng alagad, ang sabi rito, baptizing them into the name of the Father. Ang ginagamit na preposition sa Greek, na original language niyang
Matthew 28:19, no? Into, yung preposition na into. At ito sa kahulugan niya, no? Sa Grego ay it's a primary preposition indicating the point reached or entered of place. Ayan. Pinakikita talaga na ang bautismo ginagawa into the name of the Father. Alam ang ginawa ng Katoliko at saka ng iba't ibang iglesia? Ano po ang ginawa? Ang ginawa, yung name of the Father, yun ang pinambautismo. Hindi sila doon nagbautismo. Ang utos kasi, bautismuhan sa, baptizing them into the name of the Father. Ibig sabihin, hahanapin mo yung name of the Father where it is, what is that jurisdiction, then, pag nakita mo doon ka magsasagawa ng baptism. Therefore, you will be baptized in the name or into the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Ang ginawa ng Katoliko, yung name of the Father ang ipinang-baptize. Para maintindihan siguro, halimbawa, sinabi, sumulat ka sa ibabaw ng mesa o sa lamesa. Opo. Therefore, yung pagsulat, gagawin mo yon sa lamesa. Eh, ang ginawa ng iba, yung lamesa ang ipinanulat. Awkward, ano? Opo. Dapat maganap yung pagsusulat sa ibabaw ng lamesa. Eh, ang ginawa nila, yung lamesa ay pinanulat nila. Ganon ang ginawa ng paring Katoliko at ng iba't ibang mga relihiyon. Na, imbis isagawa yung bautismo sa pangalan ng Ama, ang ginawa nila, ang ipinambautismo yung pangalan ng Ama. Ayun. At ng Anak at ng Espiritu Santo. Para po, Brother Eling, yung sa pinalitan ng nang. Kasi yung sa dako. Oo. Yung pinalitan nila lang nang. Kaya lumabas, binabautismo nila yung ng pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Naging nang. Opo. Samantalang nakalagay sa Biblia, sa. Kung asaan yung pangalan ng Ama, doon ka magbabautismo. At yung pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, nasa iglesia yon ng Biblia. Ayun. Iglesia ng Diyos yun, kapatid na Josel. Pero Brother Eli, masundot ko na lang po. Eh, ang dami po, Brother Eli, nag-aakang sila daw ang iglesia ng Diyos eh. Eh, kahit 50 milyon ang umangkin na sila iglesia ng Diyos, iisa iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Ayun. Kapatid. At lahat ng nag-aangkin na iglesia sila ng Diyos, mga siraulo nun. Bakit? Hindi, para ba Di ba naman siraulo nun iglesia ng Diyos nasa Biblia. O, di ba? Nasa Biblia wala. nasa Biblia. Kailan sinulat sa Biblia iglesia ng Diyos? 1st century AD? Tapos kinopya mo, nilagay mo sa sect, tapos nilagay mo ikaw tagapangasiwa. Paano ka naging tagapangasiwa nung iglesyang umiral bago ka naging tao? Malibang sira ang ulo mo. Ayun. Brother Eli, magandang gabi po. Gandang gabi po. Dati po akong Katoliko, tapos marami po akong kamag-anak na iba't ibang dalang reliyon. Pero hindi nila ako naikaya at hanggang sa natagpuan ko kayo. Brother Eli, yung maganda po kasi ang turo nyo dito. Ang tanong ko po, Brother Eli, nilikha po sina Eva at Adan ng Diyos sa pamamagitan ng alabok, kay laman at dugo, sa madaling salita po yung katawang nasisira. Kung buhay na walang hanggan ang nais sa atin ng Diyos at gumawa ng mabuti, bakit nilikha ang tao na may taglay na katawang nasisira? Samantalang ayon sa turo sa Biblia, ang katawang espiritu ang may buhay na walang hanggan. Hindi ko masyadong nakuha yung tanong mo, kapatid. Sabi mo, gusto ng Diyos na tayo ay gumawa ng mabuti. Opo. Ang tanong mo, bakit niya tayo ginawa na may katawang nasisira? Opo. Eh kasi ganito, no? Ang tao may posibilidad na sumama. Tandaan mo. Kaya, binigyan ka ng isang temporaryong katawan para kung makagawa ng masama at masira yung katawan mo, pwedeng i-repair.
papalitan ng isang bagong katawan. Kung yung katawang eternal na binigay sa'yo, tapos naputol ang paa mo dahil ikaw matigas ang bungo mo, dala-dala mo sa buhay na wala hanggan, iika-ika ka ron dahil putol yung paa mo. Ang katalagahan ng Diyos sa Biblia ganito, nasa unang Korinto 15 at 40, 39, bahala ka na dyan. Hindi ang lahat ng laman ay magkasing isang laman. 39 yan, ano? Apo. 40 mo. Mayroon namang mga katawang ukol sa langit at mga katawang ukol sa lupa. Iba. Datapwat iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit at iba ang ukol sa lupa. Ayon, meron ang wikang katawang ukol sa langit, merong katawang ukol sa lupa. Ganun pala ang katalagahan ng Diyos. Binigyan ka muna ng katawang para sa lupa kasi dito ka kasi titira sa lupa Pag nagtagumpay ka, naligtas ka, bibigyan ka naman niya ng katawang ukol sa langit pag dadalhin ka niya na sa langit. Pakinggan mo, kung paanong tinaglay natin, basa, diyan din, kasunod. At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Ayon, kung paanong nagkaroon tayo ng larawang ukol sa lupa, magkakaroon din tayo ng larawang ukol sa langit, yung kalagayang ukol sa langit. Bakit? Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Tatapwat, pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkagayon, ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Ayon, sabi ni San Pablo, kung paano nagkaroon tayo ng katawang ukol sa lupa, bibigyan naman pala tayo ng Diyos ng larawang ukol sa langit. Sapagkat, narito ang wika, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. This is a mystery. Anong sabi doon? I shew you a mystery. We shall not all sleep, we shall not all die, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, king meto nga saguli, king meto nga kisap mata, sapagkat tutunog ang pakakak, sa huling pagtunog niya, ang mga patay ay mabubuhay na mag-uli, at bibigyan tayo ng katawang walang kasiraan. Yun ang plano ng Diyos. Kapatid, ayoko nang pahabain pa dahil maraming magtatanong Meron ka bang follow-up doon? Kasi po, dapat po ginawa na lang po tayo ng Diyos na Espiritu. Kasi yung Espiritu... Alam mo, masama yung ginagawa mo na yan. Bata ka pa, iho. Marunong ka pa sa Diyos. Yun na nga ang ginawa niya. Sabihin mo, dapat. Meron pa bang nakakaalam ng mas dapat kaysa sa Diyos? Masama yung ginagawa mo. Parang tinututulan mo ang Diyos. Hypothetical yan sa'yo. Tingnan mo yung ilong mo. Yan ang pinakamabuting lugar ng ilong mo sa pagitan ng iyong dalawang mata at sa itaas ng iyong bibig. Kung yung ilong inilagay sa tabi sa puwet, lagi kang mababahuan doon. O, tamo? Kaya yung ginawa ng Diyos, yun ang pinakamabuti sa lahat. Huwag mo nang kukwestiyonin yun. Masama yung ginagawa mo, kapatid. Sige, pag umulit ka pa, pagagalitan na kita. Kung kamag-anak lang kita, papadapain kita, paluin kita Alam mo, masama yun. Yung ginawa ng Diyos, huwag natin tututulan. Unawain natin. Bakit niya ba tayo ginawa ang ating mata? Merong limit. Ang mata ng tao may limite.
meron siyang restrain, may restriction. Nakikita ko yung nandito, hindi ko na nakikita yung nandun. Di ba? O, pagtingin ko sa kamay ko, okay lang. Pero, tingnan mo, pumunta ka sa microscope, lagay mo yung kamay mo, maraming gagalaw-galaw na mga uod. Di ba? Ano ibig sabihin? Kung ginawa ng Diyos yung mata mo, kasing liwanag ng microscope, matatakot ka ng kumain. At hindi ka na makikipagkamay. Bakit? Maraming mikrobyo yung mga kamay-kamay ng mga tao, di ba? Kung hindi mo nakikita, nakikipagkamay ka, di ba? O, kasi kung yung mata mo na parang magnifying glass, lahat ng mikrobyo makikita mo, mangangani-ngani ka ng kumain. Kaya nilagyan niya ng limit yung mata mo. Ganon din yung pandinig mo. Kung lahat ng chismisan sa mundo, pati yung 10 milya layo, maririnig mo. Hindi ka na makakatulog. Kaya nilagyan niya ng limit yung mata, yung tenga mo. Huwag kang question sa Diyos. Aalamin mo ang dahilan. Diyos, bakit po ako nilagyan mo ng kalimot? Nakalimot ka. Ang Diyos hindi nakakalimot yun Ikaw, ba't ka nilagyan ng Diyos ng kalimot? Kasi kung wala kang kalimot, nagalit ka sa misis mo ng Lunes, hanggang mamatay na kayo, hindi na maaalis yun. Tama? Kaya, pinakatama ang Diyos sa lahat, wala lang mas tama sa Kanya. Yan ang sagot ko sa iyo, kapatid. Okay na. Sige na, iba naman. Magandang gabi po, Brad Eli. Magandang gabi po. Ano po ang tanong nyo? Opo, naniniwala po ako na ang salita ng Diyos ay bukas sa mga ngaral ng Diyos. Pero bakit po Naputol. Naniniwala ka na ang salita ng Diyos ay bukas sa mga ngaral ng Diyos. Pero bakit po siya sinabi sa Colosas 4:3 na idalangin din ninyo kami na buksan sa amin ng Diyos ang pinto sa salita upang salitain ang hiwaga ni Kristo na dahil din dito may tanikala ako. May mga tanikala din ako. Bakit po sinabi na idalangin na buksan ang salita? Kasi bukas naman sa mga ngaral ng Diyos. Kasi ganito kapatid, yung salita ng Diyos, bukas yun sa mga ngaral, hindi sabay-sabay, sa tamang panahon. Tandaan mo, there is a right time for every good thing to happen. Hindi sa isang iglap, alam na lahat. Mga apostol nga, kasama na nga si Kristo Meron pang hindi naiintindihan Pakinggan mo sa 13 ng Juan, ganito ating mababasa. 13, San Juan, talatang 6. Sa gayoy, lumapit siya kay Simon Pedro. Sinabi niya sa kanya, Panginoon, huhugasan mo baga ang aking mga paa? Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, ang ginagawa ko'y hindi mo nalalaman ngayon. Tatapwat, mauunawa mo pagkatapos. Kita mo, nung maghuhugas na ng paa si Kristo, kasi kung makikita mo sa Biblia, nung sila'y magsanta sena, hinugasan ni Kristo ang paa ng 12 apostol. Nung pumunta na siya kay Pedro, huhugasan niya na, sabi ni Pedro, Panginoon, hugasan mo ba pa ako? Nahihiya si Pedro sumagot ang ating Panginoong Jesus kay Pedro, Pedro, ang ginagawa ko ngayon, hindi mo nauunawa, pero pagkatapos, mauunawaan mo rin. Kaya hindi agad-agad, alam na agad ng mga ngaral, kahit apostol pa, hindi agad-agad naintindihan na nila. Merong mga panahon na nararapat mabuksan ang isang salita. Kaya nga, ang sabi ng Diyos kay Pedro, ibinibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Anumang talian mo sa lupa, tatalian sa langit. Anumang kalagan mo sa lupa, ay kakalagan sa langit. 16, 19 ng Mateo. At doon sa 18 ng Mateo pa rin, sinabi naman niya doon sa 11 pang apostol, ang sabi niya, ang anumang talian ninyo sa lupa,
tatalian sa langit. Ang kalagan ninyo, hindi si Pedro lang pati yung iba, ang kalagan ninyo sa lupa, kakalagan sa langit. Sapagkat yan ay nakahula sa Biblia na ang mangangaral bibigyan ng susi. Tamo Nasa 22:22 ng aklat ni Isaias, ganito ang ating mababasa. At ang katungkulan sa sangbahayan ni David ay iaatang ko sa kaniyang balikat. At siya'y magbubukas at walang magsasara. At siya'y magsasara at walang magbubukas. Ayan, ang tagapagbukas niyan si Kristo Binigyan siya ng katungkulan sa sambahayan ni David. Magsasara siya, walang magbubukas. Magbubukas siya, walang makakapagsara. Si Kristo yan. Kaya ang mangangaral, kailangan mo ang tulong ni Kristo para mabuksan sa'yo ang salita sa tamang panahon. Hindi naman pwede, kahit ikaw may hawak ng susi, binuksan mo itong isang aparador. Binuksan mo na naman yun. Hindi pa nga nakikita kung andito, ano yung andito Bukas ka ng bukas. Mawawala yun. Kailangan, step by step, mabuksan ang salita ng Diyos. Kaya, sabi ni Pablo, idalangin ninyo sa Diyos na buksan sa amin ang salita upang salitain naming may katapangan ang ebanghelyo ni Kristo na dahil naman dito'y natatalikalaan ako, sabi niya. Okay na, kapatid? Opo. Pwede pa pong isa, Brad Eli? Sige po. Ano po? Ano po yung sa Roma 8:39 po, ano po yung pinabanggit na ibang nilalang doon? 8:39 ng Roma? Roma, opo. Sabi ni Pablo ron, other creatures, ibang mga nilalang. Alam mo, marami kasing nilalang kapatid. Sa langit, mayroong 24 na matatanda. 24 elders ang tawag ng Biblia. Nakapaligid yun sa trono ng Diyos. Dumadapa, nananalangin, nagpupuri sa Diyos. Doon, meron pa ring 4 na nilalang na buhay. 4 living creatures. May mga pakpak sila, tapos ang kanilang pakpak, punong-puno ng mga mata sa palibot. Nilalang din yon. Yung kerubin, nilalang din yon. Yung serafin, nilalang din yon. Yung mga anghel, nilalang din yon. Ayan. Napakaraming nilalangan. Sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, sino makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Kamatayan, pag-uusig, kahirapan, kagutom, hapis, bagay sa kasalukuyan, bagay sa darating, mga anghel, kahit ang iba pang nilalang. Kasi kung sasabihin niya lahat ng mga nilalang, dadami ng hahaba. Kaya para magkaroon ng summary, because he is observing brevity, sinabi niya na lang ang iba pang mga nilalang. Yon ang kahulugan noon, kapatid. Paano po ba may iwasan na na baka may mangyaring masama sa mga mahal mo sa buhay? Dahil po mas malayo sila sa iyo, ganun. Alam mo, kung minsan na ipapakiusap sa Diyos yan, kung matuwid ang isang tao, pati yung mga mahal mo sa buhay, iniingatan ng Diyos para wag kang mapighati. Pakinggan mo sa Pilipos, ganito ang ating mababasa sa 2. Kung matuwid ka sa Diyos, gumagawa kang katwiran, sumusunod ka sa Kanya, pati mahal mo sa buhay, hindi pababayaan ng Diyos kasi ayaw ng Diyos na mapighati ka Pakinggan mo ang nangyari. Nagkasakit si Epaprodito. Malubha ang sakit niya. Pero nahabag ang Diyos. Alam niyo kung ba't nahabag ang Diyos kay Epaprodito? Dahil kay Pablo. Basa. Filipos 2:27. Katotohanan ngang nagkasakit siya na malapit na sa kamatayan. Ngunit kinahabagan siya ng Diyos. At hindi lamang siya, kundi pati ako, upang ako'y wag magkaroon ng sapin-saping kalumbayan. Para wag magkapatong-patong yung kalumbayan ni Pablo. Pag namatay si Epaprodito, katulong niya yun Mahirapang masyado si Pablo. Kaya kung tapat si Pablo, pati katulong niya nadadamay na sa awa ng Diyos.
Ganon ang masasabi ko sa'yo. Kahit malayo ka, magtapat ka sa Diyos, dumalangin ka palagi, ipakita mo sa Diyos na gusto mong sumunod sa Kanya, para sa iyo, iingatan niya ang mga mahal mo sa buhay. Yun ang sagot. Tama na yan, kapatid, ha? Abusado ka na yan. 3 na yan. Bibigyan natin ng reaction ang napanood nating video. Hindi ko layunin ang magmarunong, kundi nais kong maibahagi ang aking natutunan sa Biblia. Ang bibigyan natin ng reaction ay tungkol sa kung hinubad ba ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos. Tama si Brad Eli. Hindi hinubad ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos, kundi hinubad niya ang kanyang karapatang gamitin o ipakita ang kaluwalhatiang karapat-dapat sa kanya bilang Diyos. Ang pagkapantay sa Diyos sa kahulugan ay karangalan at pribilehiyo, hindi sa kanyang kalikasang pagka-Diyos. Sa madaling salita, hinubaran niya ang sarili ng karangalan, hindi ng kalikasan. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang bago kong upload, please like, share, and comment. At kung hindi ka pa nagsasubscribe, ay mag-subscribe ka na upang lagi kang ma-notify ng YouTube sa mga bago kong upload.